Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ito na, gaano po ba ito katotoo? Gaano po ba ito katotoo ang isinulat sa libro ni Attorney Vic Rodriguez? Hoy, may palibro na si Attorney Vic Rodriguez, ha? Congratulations sa iyo. Idinitalye ni Attorney Vic Rodriguez kung paano ang pakikialam ni First Lady Aranita Marcos sa administrasyong Marcos ngayon, mga ka-action, mga kakamping. Ang tanong, bakit ngayon lang ito sinabi ni Attorney Vic Rodriguez? Gaano po ba ito katotoo, Attorney? Kasi medyo matagal-tagal na rin na umalis ka bilang isang sekretary ng administrasyong Marcos. Bakit ngayon nyo lang po ito sinabi kung totoo po ang iyong idinitalye sa iyong libro? Oy, congrats ha, may libro na tayo. So ito ho mga ka-action, panoorin muna natin itong kanyang pahayag. Sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay idinitalye na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 79 na araw niyang pagsisilbi sa gabinete. Si Rodriguez ay grabing grabing words ng ng reporter. Sinapit talaga, sinapit sa kamay ng ni Aranita Marcos. Grabe, no? Grabing words, no? Ay, nakakakilabot. Sinapit sa kamay ng mga Marcos. Bakit? Ano po bang nangyari kay Attorney Vic Rodriguez nung siya ay bilang isang sekretary pa? At sinabi nyo na sinapit, may nangyari bang karahasan o whatever para sabihin yung sinapit? Kasi pag words kasi o salita na sinapit, so ibig sabihin may nangyari na karahasan na hindi maganda sa kanyang buhay, na halimbawa na torture siya, etc., di ba? O hindi ba pwedeng sabihin na ito ang nangyayari nung siya ay panahon pa ng sekretary. Yun sana ang tamang term doon, hindi yung sinapit. Kasi kung sinapit, grabe ho yun na salita, di ba mga ka-action, mga kakamping? Ituloy ho natin. ay malapit na kaibigan at nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos matalo sa VP race. Sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay inilahad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, PAGCOR at PCSO. Pati na pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kwento ni Rodriguez na mistulang pinasusunod siya ng unang ginang gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninira doon. Binanggit rin ito sa kanyang libro. Ayun ha, maliwanag mga ka-action. Teka muna ha. Ang sabi kasi, tila pinapasunod siya. Na gayon pa man na wala naman itong mandato si First Lady Araneta sa administrasyon. Totoo naman po yun. Wala pong mandato ito si First Lady Araneta sa administrasyon kasi hindi naman siya elected. Siya po ay First Lady lang. Pero ang pinakamalaking tanong po namin dito, Attorney Vic Rodriguez, kung totoo man yan ang isinulat mo dyan o idinitalye sa nasabing libro mo, bakit ngayon nyo lang po ito sinabi? Diba? Parang huling-huli na po. Huling-huli na ang lahat. Diba?
Sana nung bumaba ka sa pwesto, hindi sana sinabi mo na agad dahil hindi mo na kayang tiisin, halimbawa etc. kung anong naging dahilan mo talaga kung bakit ikaw ay nag-resign sa iyong posisyon, no? Bakit ngayon lang kung saan medyo matagal na ikaw ay nag-resign sa iyong posisyon, di ba? O yun po yung pinakamalaking tanong namin sa inyo, Attorney Beck Rodriguez. Na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng rigodon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga naapektuhan ay sina dating AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chufilo. Batay sa libro, nagalit raw si Araneta Marcos sa report ni General Chufilo ng ISAF na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusahan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang ISAF. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSP Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan nito na may kinalaman siya sa mga appointment sa gobyerno. Pero nakadetalye sa libro ni Rodriguez ang totoo mga nangyari. Kailangan yung meron ng mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At maaari kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan daw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na maging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na yun yung direksyon na kung hahayaan mo siyang mag-decision at mag-isip. Hindi ako naniniwala yun ang direksyon ni Presidente Marcos. So could be what's happening now are the result of the influence of some, of one, or of many. Sinagot ni Rodriguez ang tanong, dapat na bang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr. Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang objectively I'm looking at him. Nung dulo na, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, doon mo makikita, sablay-sablay na, in shambles na ang ating bansa, yet he cut and cut clean, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, siya rin ang bunga, sana, sa aspeto ngayon, positibo yan na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, noong February. We'll see if the bunga on that positive appreciation of things will step up and do the supreme sacrifice and follow the footstep of the Father. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung ayun ha. Ngayon, Attorney Beck, no, mga ka-action, mga kakamping, dito kay Attorney Beck, di ba? Kung may nakikita siya na cause na pwedeng ireklamo si First Lady Araneta, bakit hindi siya mag-file ng complaint kung totoo ang kanyang sinasabi? Nang sa ganun, mapatunayan niya talaga. Di ba, katulad kay dating Senador Antonio Trillanes. Di ba siya mismo ang complainant o nagrereklamo na person laban sa kay dating Pangulong Duterte at kay Bongo, di ba? Nag-file siya ng plunder, di ba? Ngayon, kung nakikita ni Attorney Beck Rodriguez na may nakikita siyang cause na pwede niyang ireklamo at kaya niyang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi, bakit hindi ho kayo nagpa-file ng complaint labang kay First Lady Araneta? Nang sa ganun, mapatunayan mo talaga kung totoo yung sinasabi mo na nangingialam o pakikialam ni Araneta Marcos sa nasabing Administrasyong Marcos. Kasi kung pagbabasihan natin regarding sa mga resign, no, hindi naman natin pwedeng ihambing
ang dating Senador Senior Marcos, kasi yun ho talaga ang nangyari sa EDSA Revolution. Yun po talaga ay marami na pong sablay sa kanyang administrasyon at hindi na ho talaga siya gusto ng taong bayan, kasi marami na ho talaga ang mga nangyayari na karumal-dumal nung mga panahon ni Marcos Senior. Kaya may dahilan talaga ang mga Pilipino noon na patalsikin siya at may dahilan na magalit ang taong bayan para paalisin siya sa kanyang pwesto. Dumapo dito tayo kay President Marcos Jr. May nakita ba tayo na pinakamalaking dahilan o maraming dahilan na para kami maging makipag-alyansa sa inyo ng mga DDS para tulungan kayo at panawagan na paalisin si Marcos Sr.? Wala naman po kami nakikitang pinakamalaking issue o maraming issue para mapaalis o manawagan kami kagaya ng sinasabi nyo na paalisin si Mr. President Bongbong Marcos Jr. dyan sa kanyang pwesto bilang isang presidente. Diba? Wala naman po kami nakikita na ganun Iba po yung usapan nung panahon ng senior, kasi tama lang po na patalsigin siya ng taong bayan. Kasi marami na po ang mga issues ng mga malalaki. Di ba? Kung tutuusin ho, no? Kung tutuusin po, kung kayo ay nanawagan o yung mga taga-suporta ng mga DDS na nanawagan na patalsikin pababain si Mr. President sa kanyang pwesto, kung siguro kung kung isama rin natin, kung i-analyze natin, di ba? Mas marami pa nga yata issue si Vice President Sara di ba? Na dapat mag-resign na siya o paalisin siya sa pwesto bilang isang Vice President ng Pilipinas, di ba? Kung tutusin mga kasyong, kayo mag-analysis, di ba? Sa inyong mga analysis, sino ba ang may maraming issue na kinakaharap ngayon? Ang Vice ba o ang Presidente ng Pilipinas? Yun na po ang tanong natin. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.